mayo-mayo ang pagkaminang kanilang tanan. Live, gikan din sa aming news center. Kini si kasamang Jesse Chris kinabato kada na to si Captain Ronel Endoso sa 4th Mechanized Infantry Battalion at ang operations officer. Mayong buntag adlang Domingo karon nag-ubalibant na punta sa tawag programang Talasag ng Mamamayan hangtod sa alas 8 sa buntag. Karong buntag atong isgutan mga kasama ang mga aktibidad na mahimo sa ating mga kasundalan gikan sa 4th Mechanized Infantry Battalion kada na si Captain Ronel Endoso. Sir, good morning. Good morning, kasamang si Chris. Mayong buntag po sa atong mga shooting pagpaminaw sa mga lumulupyo sa Iligan City, sa Lanao del Norte o sa ibang pang mga dapit na abot ang atong sidya. Mayong buntag ka ninyo, mayong Iligan, mayong Lanao del Norte, mayong buntag ka na itong tanan. Okay, again, mayong buntag no, sa dili pa taan nga mga o dili pa natin isibutan ang mga aktividad karong adlaw ipahigaw na ito ang autarky sa ito ang bagong administrasyon. Kaya kapilinan sa ato ang hisgutan karong buntaga sa ito ang programang Talasag ng Mamamayan. Kasamang si Chris, ang atong pagkasigutan karong adlaw, kining mga activities na nahimo sa atong Philippine Army diri sa Lanao Norte o sa Iligan City o ang ato pang paghahimon na activities sa mga sumusunod nga adlaw, no? Pero adun na kita yung mga significant activities na dapat nato isgutan para mapasayod nato sa atong mga stakeholders, no? Kasi ang atong advocacy karon is para makabot nato ang kalinaw ug kalambuan kini atong pakipag-partner sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno and of course to different stakeholders. So ato kini pag-isgutan para mapaabot nato sa ila o atong ipaabot sa ila ang kung unsay atong himuon para sa makanunayong kalinaw ug kalambuan. Okay, so unahan siguro natin ito ang first topic, no, na ngayon din natin ngayon din masayaran sa ito ang mga kidalan natin mga listeners gikan din sa aming TXIC. Okay, kasama si Chris, before na mag-proceed sa atong topic, ako lang isgot ang mga activities nga kanang gitawag nato mga routine activities para mapabot po sa atong mga katawan nga kung sa gipanghimo daw sa atong Philippine Army diri sa Iligan City o sa Lanao del Norte, no? Ang atong brigade, ang 2nd Mechanized Infantry Brigade nga under ni Colonel Demetrio P. Harris, ang atong brigade commander, padayon sa pagkandak og mga bayanihan operations diri sa atong syudad ug sa Lanao del Norte, no? Apart from that, natin magipanghimo nga mga paday na atong mga checkpoints operations, mga mobile and foot patrols dili lang diri sa atong syudad pati na dito sa mga remote areas, no? Padayan pod ang atong mga paneling o mga area security. Okay. Diri sa atong syudad ug sa mga remote areas during sa mga activities sa nagkalain-lain sa gobyerno o sa mga stakeholders, no? Kining paneling atong gihimo gamit nato ang atong K9 units, of course ang atong EOD team. Okay. No? And of course kanang mga pag-provide nato og area security lagi na sa kung naobserbahan ninyo kanatong night market, no? Adun na kita mga kasandaluhan nga naga-conduct og area security kauban of course ang atong mga kapulisan. Okay, so matag Sabado o Biyernes ug Sabado sa gabi. Tama ka na, kasamang si Chris. And then padayan po na atong mga community services, no? O kani provide nato mga transportation assistance o manpower assistance sa mga nagkalain-lain na activities and partnership sa atong nagkalain-lain na ahensya sa gobyerno o sa mga civil society organizations. Okay. So kami ang hisgutan ng mga aktibidad gikan sa 4th Mechanized Infantry Battalion, naglangkod na ni siya aning simanaha. So good Monday ang karon sa gahapon Saturday. Adi karon Sunday, no, nga sa to ang nabalaan ni participate gahapon karon adlaw sa gipahigayon nga fun run ito sa Tugod Lanao del Norte isip pagsalag sa ilahang selebrasyon. Tama ka na, kasama si Chris. Actually, ang nag-participate dito, of course, ang atong 2nd Mechanized Infantry Brigade o yung mga subordinate units, no? Okay. Of course, ang atong 4th Mechanized Infantry Battalion, ang 35th Infantry Battalion, 15th Infantry Battalion, ang atong 3rd Cavalry Squadron, no? So, adun may mga kasundaluhan, of course, ang kauban ng atong mga officers sa nagkalain-lain unit sa Army, nag-participate ka dito, kaya mo man ang atong mga advocacy, makipag-partner sa mga nagkalain-lain sa gobyerno, and of course, sa mga civil society organizations and other stakeholders. Okay, gani naapod ang nagpresensya sa mga kasundaluhan karon sa amphitheater sa City Hall, kung sa ato ang itigaan karong adlaw na overtaking aning sa tang bagong administrasyon. Of course, kasama si Chris, actually adun na dito ang among
Battalion Commander sa 4th Mechanized Infantry Battalion nga si Lieutenant Colonel Danilo G. Ibon, no? Nag-participate siya sa paghimuon nga off-taking and nag-provide po kita o mga area security, no? Kining off-taking. Okay, so medyo iba-iba na gud ang mga kalihukan nato ang gipadayon, no, karon nga simanaha. And naay mga PR press release na gipabot ng CBN kapinunan ang kalasag di participate sa celebration sa Provincial Environment Day gani ang 4th Mechanized Infantry Battalion, if I'm not mistaken, nakadawat og sa ka-award. Oo, tama ka na kasama yung cities na receive of course sa atong battalion commander sa 4th Mech na si Lieutenant Colonel Danilo G. Ibon kahapon adlaw. Okay, so unsa ni siya nga award, Captain Ronald? Amo ni ang award tungod sa mga valuable efforts, no, na provide sa atong unit. Ug di ang atong unit of course ang atong 2nd Mechanized Infantry Brigade ay nakalanlaan nga unit sa Philippine Army, no. Dili lang ang 4th Mech ang nakadawat og award. Of course ang mga units po na kung naisip ganiha naka-receive po sila og award tungod sa mga valuable efforts na ginhimo of course sa pag-protect sa atong environment, no? Nagihimo gahapon adlaw ang awarding gihimo gahapon adlaw dito sa Adam and Eve Beach Resort sa Samburon, Barangay Samburon, Linamon, Lanao del Norte. Okay, so again, congratulations sa ato ang mga kasundaluhan din sa ato ang lugar na padayon nga nagbantay sa campings and order o padayon nga niluog mga aktibidad alang sa ato ang mga lumulupyo din sa takbuhan sa iligan ay sa mga kasipit na dapo. Okay, so di lang ta maglangan kasamang si Chris. Ako lang isgot ning mga importante o mga significant na activities na gusto na ako ipaabot ngadto sa atong mga lumulupyo, no, sa Iligan City sa Lanao del Norte. Okay. Kung makadungdung ta mga igsuon, adun na kita gipahigayon na Philippine Army Entrance Examination atong Pizza 24. Adlaw Lunes. Adlaw Lunes dito sa headquarters sa 4th Mechanized Infantry Battalion. Dito sa Camping Toy, Barangay Suarez, Iligan City. So, adun na yung mga ubay-ubay po nga mga aplikante, no, nag-take sa exam sa Philippine Army. Kadto nga exam nga gipahigayon kasamang si Chris for officership in the Philippine Army and of course for candidate soldier kanang mahimong sundalo, no? Okay. So around 50 applicants ang nag-take. Ako ipaabot sa ila nga ang mga resulta adto nga examination mapaabot sa ila pinaagi sa pag-send sa atong Army Recruitment Center sa ilang respective email ads, no? Tagaan sila notice na nipasar na sila, and then sultan po sila unsa na po yung mga next step kung interesado gud sila mosulod sa atong Armed Forces of the Philippines. So expected na siya kanis sila mag-expect nga makadawat sila anang result. Okay, nilabay na 1 week, so 2 weeks from now. Okay. Okay? So after ato, pwede na sila mag-process actually. Na yung mga gihatag na sa ila nga mga initial requirements. Dipasar na sila sa kadtong mga initial na mga qualifications, of course sa height, sa mga scholastic records. Karon nanapuhatag sa ila nga mga additional requirements pag mo apply na sila. Okay. Okay, isgot lang ako ning gamay nga mga requirements para kadtong hunahuna nila nga nipasar gid sila ila na ma-prepare. Okay. Of course, ang katong ilang gidala na nga mga requirements, transcript of records, diploma, NSO issued birth certificate, importante kaya na siya, no? Okay. Ang kulang na lang ana is kanang gitawag nato nga mga local clearances. Okay. From barangay, court clearance, no? Pero naano man sila listahan, no? Na sila listahan, pero kung paminaw nila nga mapasar sila itong exam, ilan na nang i-produce na ng mga requirements, no? Okay. And then, i-prepare po nila ang ilang kaugalingon physically. Kasi kabalo man ta nga ang training sa army, medyo physically in demand siya. So, mag-jogging na ta. Ang requirement lang naman na makapasa ta sa 2-mile run and then push-up, sit-ups. Okay? So, mauna ang among gusto ipaabot atong mga nag-take sa maong examination. Okay, so ato is mo 2 weeks from now, so doon kasi manasugod ka ron,
kinahanglan mag-check naman sa inyong mga email kung nakadawat man mo og confirmation or result gikan na sa inyong gikan na sa ato ang kasundalan sa Fort Mac headquarters kung nakapasar ba mo o wala. Pag makadawat na siya, direksyon naman dito sa Camping Toy. Pwede sa Camping Toy, pwede po sa atong opisina sa Army Recruitment Center na ana sa headquarters sa 4th Infantry Division sa Camp Evangelista sa Cagayan de Oro. Okay? Pero mas maayong moani sa Camping Toy. Of course, para matagan po namo sila advice kay kini mag-apply mga tag sundalo medyo kuani lisod ni siya labi na sa kadtong mga taga diri kay dili maguni diri i-process dito ni process kung asa ang mga kuan halimbawa sa mga division headquarters na sa first ID sa Pagadian and kung diri po sa Cagayan de Oro sa 4th Infantry Division. Okay, so medyo iba-iba gid ang ni Samon sa ato ang panawagan nga mapin sa atong examination o kung kinsa tong buot maging sundalo. So kapin indo sa basig natin gusto pasalamatan sa mga nitabang or mga partners nato na at least na-disseminate og ayo ang information. Of course, nagpasalamat sa atong DXIC Armen sa Iligan City. Sila gud ang kanunay o pitagon ng kanunay nga nag-disseminate sa mong informasyon. And then, of course, dili nato kuanto di atin na po nato nga siguro next quarter no? Or 3 months from now, magkakandag na po ta og design examination. So, dili gapon sa Iligan? Of course, sa Iligan. Pero katong mga kasikbit na dapit, ado na po ipahigayan dito, no? Sama sa Tubod-Lanao del Norte, no? Cagayan de Oro, sa Pagadian, dito sa headquarters sa 1st Infantry Division. Ado na ipahigayan. So, kadto siya, na examination ng ipahigayan sa Camping Toy, intended lang dito para sa Iligan City o mga neighboring nga municipality sa Lanao del Norte, no? Okay. So, kung kinsa pa wala pa gusto kaayo mo kuan, so naapay kuan second batch? Regularly ta nag-conduct entrance examination. Every quarter adun na kita ipahigayan ng examination. Actually every week pwede sila makatake, no? Dili lang diri sa Iligan City. Asa ka dito? Adun na kita yung mga recruitment centers. Diri sa Mindanao ang recruitment center natin nadya sa 4th Infantry Division sa Camp Evangelista, Cagayan de Oro City. So, pwede silang mag-visit dito, mag-inquire, or natin mga websites na pwede nila open, makita natin dito kung asa ang mga recruitment centers o mga examination centers. Okay, so yung lang pa sa iyo, no, kung kisa itong medyo nag-libog, bisita alang gapon ka, itong narigapon din sa ato ang mga kasiglig na dapit, sa dapayin sa Iligan, pwede mo mag-bisita sa ato ang headquarters sa 4th Infantry Battalion sa Camping Toy, Barangay Suarez na siya nahimutan. Basig na apa kayo gusto ipaabot na dugang kalambuan sa itong mga Philippine Army? So sa kasama ang GC Chris, ako na lang po ningatil. Karong adlaw, no? Padayon nato i-conduct ng atong second Kalasag Invitational Fan Shoot Competition. Kadahapong adlaw kini gasugod, no? Adunay na dagan-dagan na o balubay na ang mga shooters na nag-compete, no? Dito kini ipahigayon sa headquarters, of course, sa firing range sa 4th Mechanized Infantry Battalion sa Camping Toy, Barangay Suarez, Iligan City. Okay. So, padayon kini kanadlaw, adun na kita 3 stages and the requirement of minimum 70 rounds. Okay, so ato mga participants taga-asa po, sir? Adun na kita mga participants ikan sa Iligan, Lanao del Norte, sa bang mga dapit mga katong mga good enthusiast sa shooting, no? Adun na po kita competition sa rifle, 22 rifle. So, dili pa ulah ang tanan, pwede pa kita mato dito sa Camping Toy para kung gusto ta mo compete, no, o makipagalo-gulo to sa atong mga kapwa ang mga shooters. Ang hapon kasamang si Chris mo apipod mo ni Lieutenant Colonel Danilo J. Ibon. Okay, so igana mo. So, gano'n mo, padayon gihapon ang mga aktibidad na gina sa itong mga kasundaluhan. Sa ito ang nasayran na naatay accomplishment regarding sa kidnapping na bagahay lang po isang marinis. Sir? Tama ka na kasamang si Chris na itabi ng kidnapping incident at itong 73 sa Karambuana. June 23. Dito sa Baloy. Okay. And then, ako
ako lang i-congratulate ang kadtong mga involved sa nahimong successful nga kuan negotiation nga nagresulta nga sa pag-release adtong kidnap victim, no? Pinaagi sa coordination, no, cooperation sa atong mga nagkalanlayan nga ito sa gobyerno, labi na nga atong LGU sa Baloy, no? Okay. Nagipanguluhan sa atong mayor nga si Honorable Hanepa P. Ali. Siya daw ang nag-effort. Of course, ang ato kining gisuportahan sa pagkandak ani nga negotiation, gisuportahan kini sa 4th Mechanized Infantry Battalion ni gipanguluhan ni Lieutenant Colonel Danilo G. Ibon ug ato pong mga kauban sa kapulisan. Kauban si Police Inspector Ugbawa, ang Chief of Police sa Municipality of Baloy. So nahimong successful ang pag-release atong kidnap victim kagahapon adlaw, actually kagahapon sa kadlaw, no? Okay. Kagahapon sa kadlaw, pero ang negotiations is atong gabi lang sa Pizza 28. Okay. So pinaagi sa Friday sa gabi ang negotiation, and then na-release gud siya Without ransom. without ransom. Okay. Okay? So nahimong successful pinaagi sa pagpinabangay, sa pagkooperar sa nagkalanlayan sa gobyerno. That's why akong gi-congratulate labi na ang atong mayor sa municipality sa Baloy nga si Honorable Hanepa Ali. Okay. Congratulations, ma'am. Okay, so mo to update mo og Captain Endoso bisig napakay gusto ipaabot nga kasayuran nga ano gid masayon sa mga listeners sa mga higala sa dili pa matapos basig na kay gusto ipaabot bilang kasayuran alang kanila. Para sa atong mga stakeholders at nagkalanlain nga mga ito sa gobyerno, no? Among ipaabot sa inyo nga kami sa Philippine Army nagapadayon sa among advokasya sa pagkandak o mga activities o pag-partnership sa nagkalanlain sa gobyerno o sa uban nga stakeholders para makabot din nato ang makanunayong kalinaw o kalambuan. Okay? So para sa kasayuran sa tanan, ako ni isgot naman mga hotline numbers, no? Okay. Dili lang kini para dito sa kadtong na mga isumbong nga mga impormasyon, ipaabot nga mga impormasyon. Of course, para po sa mga stakeholders na gusto makipag-partner sa atong Philippine Army. Ang may concern sa ato ang syudad sa ilang lugar. Yes, open ka na 24 hours, anytime pwede mo matawag sa atong hotline number. Sa 4th Mechanized Infantry Battalion, mao kini ang atong hotline number, no? 0906 4411773. Utrohon ako, mao kini ang hotline number sa 4th Mechanized Infantry Battalion, 0906 4411773. Okay? Ug sa ato pong hotline number sa 4th Mechanized Infantry Company nga ang iyang area of operation is whole of Iligan City, no? Gusto po na ako isulti ni kasamang si Chris nga bag-o na ang atong company commander sa 41st Mechanized Infantry Company. Kadto si Major Valencia, so na-reassign na siya sa lain na po nga unit or sa lain na po nga posisyon. Bag-o na ang atong company commander karon si Captain Rolito Sorila, no? Rolito Sorila. Oo, siya ang atong bagong company commander sa 41st Mechanized Infantry Company. So, okay na nilang hotline number kasama si Chris. 0917-720-5055. Otohon ako, 0917-720-5055. Okay, so dili na ba si Major Leodegario Valencia? Asa naka-nasa si sir? Si Major Valencia na-assign na dito sa among headquarters sa Mechanized Infantry Division dito sa Tapas Tarlac, no? So mao gina ang among papel sa bilang isa ka sundalo, no? Nagid kami gitawag na kuan tour of duty. So kinahanglan din namo nga transfer para ma-comply na mo among mga requirements. Okay, ikaw sir, kanisa ka mo transfer? Wala pa nakita kasama si Chris, pero malipayon kay kung ana ako diri sa Iligan City. Ganon. Mga kasama mo ito, no? Ang ato ang mga kasayuran, hindi ka ng mga aktibidad, mga
pagbalaan nga sa ato ang mga gipangiyan sa itong mga kasundaluhan din sa dakbayan sa ibigan. Ako ibigan si Captain Romano. Mao na lang ni kasamang si Chris ang ngalan sa among, of course, sa Brigade Commander sa 2nd Mechanized Infantry Brigade nga si Colonel Donnie Tito Harris ug sa among Battalion Commander sa 4th Mechanized Infantry Battalion nga si Lieutenant Colonel Danilo G. Ibon. Ako na lang magaingon nga ang makanunayong kalinaw kalambuan makabot lang nato pinaagi sa pagkayusa o pagpinabangay. Daghang salamat, maayong buntag, maayong iligan, maayong Lana del Norte, maayong buntag ang atong tanan. Okay, so nakakasama natin si Captain Romel Indosa, ang Operations Officer sa 4th Mechanized Infantry Battalion. Hantod sa sunod Domingo, magbunaliman pa sa susamang oras, susamang panahon sa atong programang Kalasag ng Mamamayan. Kasama mo sa serbisyo publiko, kini si kasamang Jesse Chris Kinabato, Tatak RMN.